Sa ating pagdarasal, ating nakakausap ang Diyos na may kapal, kung saan ating nababalikan ang ating mga salang nagawa. Aming estudyante ang nakakalimutan ng magpasalamat sa Diyos dahil sa dami ng mga gawaing kailangang gawin. Dito sa paaralan ng Lucena City National High School, mayroong isinasagawang rosaryo araw-araw. Dito naglaan ng oras ang mga estudyante mula sa ika-7 at ika-8 baitang upang manalangin ng sama-sama. Kaya po nandito ay nahikayat lang po ni Ate Veras sa pagiging choir sa simbahan sa Red V. Tapos tumagal po ng tumagal habang nag-aral po ako ng grade 7 at tapos choir po sa simbahan na bigla po po sa amin si Sir Lines. Kinausap po sa room po. Kinausap po akong pwedeng manghikayat para po dito sa sinasabing MHCC. So, haba pong nakikinig po sa kanya, parang naramdaman ko po na parang gusto ko rin po sumali at manghikayat. Kaya po, tapos gusto ko rin pong maglaan ng oras para dito. Yun lang. Sumali po ako ng MHCC. Actually, unexpected kasi in-invite lang ako ng friend ko and wala talaga akong alam sa campus ministry na to. So, dun po ako nagsimula. Hindi ko alam kung bakit ko inaraw-araw, pero siguro dahil dito ako nakakahanap ng comfort every after class. Hindi naman po kasi nasasayang yung oras kasi kay Lord naman binibigay yung spare time na yun. Yun lang po. So, nahikayat po akong sumali dito sa MHCC ng aming paaralan sa kadahilan ng natigil po yung pagro-rosary namin sa aming barangay. Para pong nag-pause siya for 2 buwan. So, parang nasanay na po ako na nagro-rosaryo kada Lunes. Ay, may schedule. So, nasanay na po ako kaya nung inanunsyo po ni Sir na merong parang program or event dito na gaganapin which is pang kabataan and pagro-rosary. Hindi po ako nag-hesitate na sumali. Dahil bukod sa gusto ko po talagang mag-rosary dahil nasanay na ako. Gusto ko po supportahan si Sir. So nasanay na po talaga ako kasi I came from a religious family. Kaya dapat siyempre ganun din ako. Yun lang po. Magnificat, anima mea, Dominum, magnificat, 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 anima mea. Sila ang mga kabataang ehemplo ng pagiging mabuting Katoliko. Kasabay ng kanilang pananampalataya, ang mga kabataang ito ay aktibo rin sa mga gawain ng simbahan tulad ng pagdalo sa banal na misa, pagsasagawa ng mga sakramento tulad ng pananampalataya, pagpapakumbaba at pag-aaral ng banal na kasulatan upang mas mapalalim ang kanilang kaalaman at pag-unawa sa pananampalataya.